Naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip na sobrang totoo para balewalain, parang may mensahe na para lang sa'yo? Aries, ito ang isa sa mga sandaling iyon. Habang papalapit ang Enero 26, 27, may isang tahimik ngunit makapangyarihang paggalaw na nagsisimulang umusbong sa ilalim ng ibabaw ng iyong buhay. Hindi ito malakas na pangyayari. Hindi ito bigla ang gulat. Ngunit isang banayad na pagbubukas, isang mensahe na dumarating sa pamamagitan ng panaginip, simbolo, o pakiramdam na hindi mo matanggal sa isip. Hindi ito imahinasyon. Ito ay tamang oras. At para sa Aries, ang panaginip na ito ang maaaring susi na magbubukas ng pinto na matagal mo nang kinatatayuan, ang pinto patungo sa kayamanan. Aries, hindi ka tinagpuan ng mensaheng ito ng aksidente. Sa mga sandaling tulad nito, hindi nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng ingay o pagmamadali, nagsasalita ito sa pamamagitan ng katahimikan, intuisyon, at mga palatandaan na lumilitaw kapag handa ka na talagang makita ang mga ito. Ang Enero 26, 27 ay nagmamarka ng isang bihirang pagkakataon kung saan nagsisimulang magkaaliin ang iyong panloob na mundo at ang iyong materyal na landas. Maaaring nakaramdam ka ng pagkabalisa kamakailan, na parang may mahalagang bagay na unti-unting nabubuo sa labas ng iyong abot. Totoo ang pakiramdam na yon. Ito ang senyales na malapit na ang pagbabago. Para sa Aries, ang gabay sa panahong ito ay hindi lamang dumarating sa lohika, kundi sa pamamagitan ng mga panaginip, banayad na kaisipan, at tahimik na pagkaunawa. Ang iyong mararanasan sa mga araw na ito ay maaaring tila maliit sa simula, ngunit malalim ang kahulugan nito. Hindi ito tungkol sa biglaang swerte. Ito ay tungkol sa kamalayan. Kapag naunawaan mo ang mensaheng ibinibigay, nagsisimula ng magbago ang direksyon ng iyong pinansyal na paglalakbay sa natural, matatag, at may layunin na paraan. Aries, Danny, kasalukuyang iyong yugto ng buhay. Sa kasalukuyan, Aries, maaaring pakiramdam mo ay nakatayo ka sa isang nasa pagitan na espasyo. Hindi sa simula, hindi rin sa katapusan, ngunit nasa gitna, kung saan ang pagsisikap ay naibigay na, ngunit ang mga resulta ay hindi pa ganap na dumarating. Patuloy kang sumusulong, matatag sa labas, ngunit sa loob ay may tahimik na pagod. Ito ang uri ng pagod na hindi nagmumula sa kabiguan, kundi sa paghihintay. Paghihintay ng kumpirmasyon. Paghihintay ng momentum. Paghihintay na sa wakas ay magbukas ang tamang pinto. Sa pinansyal na aspeto, maaaring pakiramdam mo ay hindi tiyak o mabagal ang galaw ng mga bagay. Maaaring ginagawa mo ang tama, nagtatrabaho, nagpaplano, nagsasakripisyo, ngunit nararamdaman mo pa rin na may kulang. Parang nandyan ang landas, ngunit hindi pa nabubuksan ang huling pinto. Maaari itong maging nakakainis para sa Aries, dahil likas sa iyo ang pagnanasa sa aksyon at kilos. Kapag ang progreso ay tila naantala, maaaring magdulot ito ng pagdududa sa sarili o kawalan ng pasensya, kahit na hindi mo ito ipinapakita sa labas. Sa emosyonal na aspeto, maaaring dala mo ang mas marami kaysa karaniwan. Mga responsibilidad, inaasahan, o presyon mula sa iba ay maaaring nagpapabigat sa iyo. Matatag ka na sa matagal na panahon, ngunit ang katatagan ay hindi nangangahulugang hindi mo nararamdaman ang bigat. Sa kaibuturan, may paulit-ulit na tanong, kailan kaya magiging solid ang aking mga pagsisikap? Ang yugtong ito ay hindi parusa, at hindi rin tanda na ikaw ay naliligaw sa landas. Ito ay isang yugto ng paghahanda. Ang uri na pinipino ang iyong pokus at pinatitibay ang iyong kamalayan. Ang iyong nararanasan ngayon ay ang tahimik na sandali bago dumating ang kaliwanagan. At sa panahong ito, ang iyong intuisyon ay nagiging mas malakas, lalo na kapag nagpapahinga ka, kapag bumabagal ang isip, at kapag bumababa ang iyong mga depensa. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga panaginip at panloob na senyales ay nagiging mas mahalaga ngayon kaysa dati. Inihahanda ka nila para sa susunod na darating. Iyan hilakas ng LA panaginip iliw palatandaan. Sa mga panahon ng pagbabago, ang isip ay nagiging mas tahimik, at dito nagsisimulang lumitaw ang mas malalalim na mensahe. Aries, ito ang dahilan kung bakit ang mga panaginip mo ngayon ay nagiging mas malinaw, emosyonal, o kakaibang maalala. Kapag humuhupa ang ingay ng araw-araw, ang iyong subconscious ang sumusulong. At ang iyong subconscious ay alam na ang mga bagay na sinusubukan pang unawain ng iyong conscious mind. Ang mga panaginip ay hindi basta kwento lamang na nilikha ng pagod na utak. Ito ay mga simbolo, senyales, at mga refleksyon ng mga katotohanang nabubuo sa ilalim ng kamalayan. Para sa Aries, ang mga panaginip sa yugtong ito ay parang mga salamin.
Ipinapakita nila sa iyo ang iyong mga takot, ang iyong mga hangarin, at, pinakamahalaga, ang mga bagay na handa ng magbago. Isang imahe, isang paulit-ulit na tema, o kahit isang damdamin mula sa panaginip ay maaaring magdala ng gabay na hindi maibibigay ng lohika. Mapapansin mo rin ang ilang palatandaan na paulit-ulit sa iyong paggising na buhay. Isang salita na naririnig mo ng higit sa isang beses. Isang biglang alaala. Isang malakas na paghila patungo sa ideya na dati mong binabaliwala. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga senyales ng pag-alin. Madalas na bumulong ang universo bago ito magsalita ng malakas. At Aries, pumapasok ka sa isang sandali kung saan mas mahalaga ang makinig kaysa ang magpilit. Ang nagpapalakas sa yugtong ito ay hindi lamang ang panaginip mismo, kundi kung paano ang pakiramdam mo kapag nagising ka. Kung may nananatili, kuryosidad, pagka-urgente, kalmado, o kahit kalituhan, iyon ang mensahe. Ang nananatiling pakiramdam na iyon ay nagsasabi sa iyo na ang iyong panloob na kompas ay nag-adjust. Itinuturo nito sa iyo ang isang pinto na nanatiling nakasara hanggang ngayon. Hindi ito nangangahulugang bigla ang kayamanan o overnight na pagbabago. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ibig sabihin, ang landas patungo sa pinansyal na pag-unlad ay nagiging malinaw sa bagong paraan. Ang gabay na matatanggap mo ngayon ay banayad, ngunit eksakto. At kapag iginagalang mo ito, sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa halip na magmadali, magsisimula kang kumilos ng iba. Mas may layunin. Mas malinaw. At kapag dumating ang kaliwanagan, mas madali kang mapapansin ng mga oportunidad. Enero 26-27, danhi punto ng pagbabago. Ang Enero 26-27 ay hindi dumarating na may kaguluhan o matinding abala. Sa halip, nagdadala ito ng tahimik na pagbabago, isang bagay na maaari mo lamang maramdaman kung bibigyan mo ng sapat na oras ang iyong sarili para damhin ito. Aries, ito ang uri ng turning point na gumagana sa ilalim ng ibabaw, inayos ang mga piraso bago pa man magkaroon ng nakikitang pagbabago. Mula sa labas, maaaring ordinaryo lamang ang mga araw na ito. Ngunit sa loob, may mahalagang bagay na nagsisimulang muling maayos ang pagkakaalin. Sa panahong ito, ang iyong pakiramdam ng direksyon ay tumatalas. Ang mga kaisipang dati magulo ay nagsisimulang mag-organisa. Ang mga tanong na paulit-ulit sa isip mo ay nagsisimulang humupa. Maaaring hindi mo bigla ang makuha ang lahat ng sagot, ngunit mararamdaman mo ang pagiging mas kaunti ng pagkawala. Ang pakiramdam na yon lamang ay mahalaga. Ito ay senyales na ang iyong enerhiya ay nakasint sa tamang oras kaysa lumalaban dito. Sa pinansyal na aspeto, hindi ito tungkol sa biglaang kita o mapanganib na desisyon. Ito ay tungkol sa pananaw. Isang pinto ang nagsisimulang lumitaw, hindi sa pamamagitan ng pagbukas ng malawakan, kundi sa pagiging nakikita sa unang pagkakataon. Maaaring mapansin mo ang muling pag-usbong ng isang ideya, isang usapan na nagkakaroon ng bagong kahulugan, o isang oportunidad na biglang tama, kung saan dati ay hindi sigurado. Ganito gumagana ang alignment. Hindi ito nagpupuwersa, nagmumungkahi lamang. Sa emosyonal na aspeto, ang Enero 26-27 ay may dalang pampakalma na impluensya. Ang presyong dala mo ay nagsisimulang humupa, kahit na hindi pa ganap nagbabago ang mga pangyayari. Ang paghupang iyon ay mahalaga. Kapag bumaba ang tensyon, tumataas ang intuisyon. At Aries, ang iyong intuisyon sa panahong ito ay labis na tumpak. Maaaring maramdaman mo ang paggabay na magpahinga kaysa magmadali, mag-obserba kaysa tumugon. Hindi ito kahinaan, ito ay karunungan. Ang mga araw na ito ay nagmamarka ng sandali kung kailan nagsisimulang magsama ang pagsisikap at kamalayan. Hindi ka na basta sumusulong ng bulag. Nagsisimula ka ng kumilos na may pagkaunawa. Hindi hinihiling ng universo na tumalon ka, hinihiling nito na mapansin mo. At kapag napansin mo, ang susunod mong hakbang ay nagiging mas malinaw kaysa matagal ng panahon. Ito ang punto kung saan tahimik na nagbabago ang momentum sa iyong pabor. Iyan ay panaginip nagbubukas ng pinto. May isang uri ng panaginip na hindi nawawala pagdating ng umaga. Aries, ito ay hindi basta random na eksena o pansamantalang imahe, ito ang uri ng panaginip na nananatili sa iyo, tahimik na umaalingaw sa buong araw. Maaaring hindi mo maalala ang bawat detalye, ngunit nananatili ang pakiramdam. At ang pakiramdam na iyon ang susi. Maaaring hindi direktang ipinapakita ng panaginip na ito ang kayamanan. Sa halip, maaaring ipakita nito ang isang lugar, tao, kilos, o pagpipilian.
Maaaring makita mo ang sarili mo na naglalakad sa isang pinto, nakatayo sa isang sangandaan, o maabot sa isang bagay na bahagyang labas sa paningin. Mas mahalaga ang simbolo kaysa literal na kahulugan. Ang tunay na ginagawa ng panaginip ay ipinapakita sa iyo kung saan dapat ilaan ang iyong atensyon sa susunod. Para sa Aries, ang panaginip na ito ay dumarating kapag bumaba ang iyong depensa at hindi na sinusubukan ng isip mo na kontrolin ang mga kaganapan. Sa pagtulog, hindi mo pinipilit ang solusyon at dito dumarating ang gabay. Ang mensahe ay hindi malakas. Hindi ito nag-uutos ng aksyon. Nag-aanyaya ito ng kamalayan. Paggising mo, maaaring maramdaman mo ang kakaibang halo ng kapayapaan at pagka-urgente na parang may mahalagang bagay na maingat na inilagay sa iyong mga kamay. Ang bumubuka sa sandaling ito ay hindi pera mismo, kundi direksyon. Nagsisimula kang makita ang mga koneksyon na dati hindi mo napapansin. Ang desisyon na dati nakalilito ay nagiging simple. Ang panganib na dati nakakatakot ay nagiging kalkulado at kayang pamahalaan. Ganito nagbubukas ang pinto, hindi lahat ng sabay, ngunit sapat upang makalapit ka. Mahalagang huwag baliwalain ang karanasang ito. May ugali ang Aries na mabilis na sumulong, mas nagtitiwala sa aksyon kaysa pagmumuni-muni. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagmumuni-muni ay bahagi ng aksyon. Isulat ang panaginip. Damhin ang pakiramdam. Pansinin kung saan palagi bumabalik ang isip mo. Ito ang mga palatandaan. Ang pinto na nagbubukas ay hindi agad panlabas. Ito ay nagbubukas sa loob mo sa pamamagitan ng kaliwanagan, kumpiyansa, at pagkakaalin. At kapag ang panloob na pinto ay nagbago, tumutugon ang panlabas na mundo. Nagsisimula kang mapansin ng mga oportunidad. Nakikipagtulungan ang tamang oras. Ang dati parang nakablock ay unti-unting dumadaloy. Ito ang sandali kung saan ang kamalayan ay nagiging kalamangan. Paano dapat tumugon din ni Aries? Kapag nagsimulang dumating ang kaliwanagan, ang likas na instinct ng Aries ay kumilos ng mabilis. Natural sa iyo ang aksyon. Ang momentum ay pakiramdam ay ligtas. Ngunit ang sandaling ito ay humihiling ng ibang uri ng lakas, ang lakas na kumilos ng may layunin kaysa sa pagmamadali. Ang natatanggap mo sa panahong ito ay hindi utos na magmadali, kundi isang paanyaya na tumugon ng maingat. Ang unang tugon ay kamalayan. Pansinin kung ano ang humahawak sa iyong focus pagkatapos ng Enero 26-27. Aling ideya ang ayaw umalis sa isip mo? Aling kaisipan ang mas mabigat kaysa sa iba? Dito tinuturo ang iyong enerhiya. Huwag pilitin ang mga konklusyon. Hayaan ang pagkaunawa na mabuo ng natural. Minsan, ang tamang hakbang ay nagiging malinaw lamang kapag huminto ka sa pagpipilit na maging malinaw ito. Ang pangalawang tugon ay pagpipigil. Namumuhay ang Aries sa katapangan, ngunit hindi lahat ng oportunidad ay nangangailangan ng agarang aksyon. Ito ay panahon para obserbahan ang mga pattern kaysa habulin ang resulta. Pansinin kung sino ang nakikipag-ugnayan sa iyo. Pansinin kung aling mga usapan ang may kahulugan. Ang maliliit na detalye na ito ang humuhubog sa susunod na yugto ng iyong pinansyal na landas. Ang pangatlong tugon ay pagkakaalin. Gumawa ng mga pagpili na nagpapababa ng panloob na pagtutol. Kung ang isang bagay ay pakiramdam mo ay minamadali, pinipilit, o magulo, malamang na hindi pa ito dapat aksyonan. Ang pagkakaaligin ay pakiramdam ay kalmado, kahit na may kasamang panganib. Magtiwala sa kalmadong iyon. Hindi ito pag-aalinlangan, ito ay kumpirmasyon. Sa huli, protektahan ang sandaling ito. Ang pagdududa at opinyon mula sa iba ay madaling makakalabo sa iyong sinisimulang maunawaan. Hindi lahat ay makakakita ng nakikita mo at ayos lang iyon. Ang yugtong ito ay personal. Ang pinto na nagbubukas ay tumutugon sa iyong kaliwanagan, hindi sa opinyon ng iba. Sa pamamagitan ng pagtugon ng may kamalayan, pasensya, at layunin, pinapayagan mo ang gabay na natanggap mo na maging konkretong bagay. At kapag kinakailangan na ang aksyon, pakiramdam nito ay natural, halos walang kahirap-hirap dahil hindi ka na lumalaban sa oras. Kasama ka sa daloy nito. Babala ili karunungan. Bawat sandali ng pagkakaaligin ay may kasamang responsibilidad. Kapag lumalakas ang kamalayan, tumataas din ang kapinsalaan ng pagpapabaya rito. Aries, ang pinakamalaking panganib sa panahong ito ay hindi kabiguan, ito ay pagka-distract. Kapag ang mga palatandaan ay dumarating ng banayad, madali itong baliwalain bilang imahinasyon, pagkakataon, o labis na pag-isip.
Ngunit ang pagbabaliwala ang dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang kaliwanagan. Isa sa mga hamon na maaari mong harapin ay kawalan ng pasensya. Ang enerhiya ng Aries ay mabilis kumilos, at kapag ang progreso ay hindi agad nagpapakita ng resulta, maaaring sumulpot ang pagkabigo. Maaari itong humantong sa pagpipilit ng resulta, pagmamadali sa desisyon, o paghabol sa mga oportunidad na mukhang promising ngunit kulang sa lalim. Ang karunungan ngayon ay nasa pagpipigil. Ang masyadong maagang aksyon ay maaaring magsara ng mga pintong dapat ay unti-unting bumukas. Isa pang babala ay nagmumula sa ingay. Ang payo mula sa napakaraming tinig ay maaaring magpalabo sa iyong intuisyon. Lahat ay may opinyon, ngunit hindi lahat ay nauunawaan ang tamang oras mo. Sa yugtong ito, ang kaliwanagan ay nagmumula sa loob, hindi sa konsensus. Ang pagtitiwala sa sarili ay maaaring pakiramdam unang hindi komportable, lalo na kung kinukwestiyon ng iba ang iyong mga desisyon, ngunit ang hindi komportable ay kadalasang presyo ng paglago. Ang karunungan dito ay balanse. Pansinin ng hindi obses. Sumulong ng walang presyon. Hayaan ang insight na gabayan ang aksyon kaysa damdamin. Ang kayamanan ay lumalago ng pinakamahusay kapag nakaugat sa kaliwanagan, hindi sa pagmamadali. Hindi ito panahon upang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Ito ay panahon upang makinig, mag-obserba, at pinuhin ang iyong direksyon. Kapag ginawa mo ito, ang gabay na natanggap mo ay lalakas sa halip na maglaho. At ang landas pasulong ay nagiging mas matatag, mas malinaw, at mas kapakipakinabang kaysa sa anumang padalos-dalos na shortcut. Mensahe ng pagkaalin ay kayamanan. Ang kayamanan, Aries, ay hindi bagay na walang tigil mong hinahabol, ito ay bagay na dapat mong ialin sa sarili mo. Kapag nagtagpo ang pagsisikap at kamalayan sa tamang oras, ang progreso ay hindi na parang pakikibaka kundi parang daloy. Ito ang pagbabago na iyong pinapasok ngayon. Hindi dahil biglang dumating ang swerte, kundi dahil ang panloob mong direksyon ay tuluyan ng umaayon sa iyong panlabas na aksyon. Sa yugtong ito, ang pera ay tumutugon sa kaliwanagan. Kapag naging focus ang iyong intensyon, nagsisimulang salaminin ng mga oportunidad ang focus na iyon. Mapapansin mo na ang dati tila nakablock ay unti-unting lumuluwag. Hindi biglaan, ngunit tuloy-tuloy. Mas malinaw na ideya. Mas maayos na desisyon. Mas matibay na pakiramdam ng timing. Ito ang mga palatandaan ng pagkaalin, at ang pagkaaligin ang nagpapanatili ng kayamanan sa pamatagalan. Ito rin ay paalala na lumalago ang kasaganaan kapag humuhupa ang presyon. Mas nagtitiwala ka sa proseso, mas kaunti ang pagtutol na iyong nililikha. Hindi ka dapat magpilit ng resulta ngayon, dapat kang maghanda para rito. Pinapatalas ng paghahanda ang intuisyon, at ang intuisyon ay humihikayat sa tamang oportunidad sa tamang oras. Habang ang iyong kumpiyansa ay nagiging mas tahimik at matatag, mararamdaman ito ng iba. Ang mga pinto ay nagbubukas hindi dahil ipinipilit mo ito, kundi dahil dumating ka ng handa. Ganito nabubuo ang pinansyal na momentum sa pamamagitan ng konsistensya, kamalayan, at pagtitiwala sa tamang oras. Ang iyong pinag-aalig ngayon ay hindi lamang kita, kundi katatagan at direksyon. At ang pagkaaling na iyon ay nagpapatuloy ng lampas pa sa sandaling ito. Aries, ang mga magaganap sa paligid ng Enero 26-27 ay hindi bigla ang himala, ito ay isang tahimik na pagkilala. Isang sandali kung saan may nagbabago sa loob mo na nagpapahintulot sa iyo na makita ang iyong landas ng mas malinaw kaysa dati. Ang panaginip, mga palatandaan, at ang kamalayang iyong naranasan ay hindi nilikha upang labis na pabigatin ka. Nilikha ito upang gabayan ka. Kapag nagtitiwala ka sa iyong naramdaman, kahit walang agarang patunay, ikaw ay pumapasok sa pagkaalin sa tamang oras kaysa sa paglaban dito. Ganito nagsisimula ang pangmatagalang pagbabago. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pagkaunawa. Ang pinto na nagbubukas ay nagbubukas dahil handa ka ng lakarin ito ng may layunin at pasensya. Ang kayamanan, sa kanyang tunay na anyo, ay lumalago kapag ang kaliwanagan ang nagiging gabay. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, maglaan ng sandali upang magnilay kung ano ang pinakatumama sa iyo. Ito ba ay isang panaginip? Isang pakiramdam? Isang pagkaunawa na matagal mo nang iniiwasan? Ibahagi ito sa mga komento, ang iyong kamalayan ay maaaring makatulong sa iba na makita ang kanilang sariling mga palatandaan. Kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensahe na nakaalin sa iyong oras at paglalakbay, isaalang-alang ang pag-subscribe at manatiling konektado.
Ang mga insight na ito ay dumarating kapag takdang panahon, at ang iyong presensya dito ay bahagi na ng pagkaalig na iyon. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa iyong intuisyon. At sumulong ng may kaalaman na ang kaliwanagan ay kasalukuyang gumagana para sa iyong kapakinabangan.